This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Nagpatuloy naman sila sa inuman habang masaya kaming nagkukwentuhan. Pula na nga ang mukha ni na Kuya at Yael na halatang tinamaan na rin ng alak, tapos ay sobrang ingay na nilang dalawa kaya natatawa na lang ako. Mga anak, baka naman hindi na kayo umabot sa pagsalubong ng bagong taon yan, natatawa na wika ni Mama nang dalhan niya kami ng mga prutas na nasa plato, at makita nga ang dalawa. Hayaan mo na ang mga bata, mahal, at bakasyon naman. Alam mo naman kung gaano ka-stressful ang pag-aaral, bumabawi lang ang mga yan, nakangiting saad naman ni Papa tapos ay tumingin pa sa akin. Ikaw bunso, hindi ka ba talaga umiinom? Tanong pa niya kaya mabilis akong umiling. Ang pangit po ng lasa ng alak, hindi ko alam kung anong nagustuhan nyo dyan, sagot ko naman kaya malakas na tumawa si Mama. Oo nga naman, kaya hayaan nyo siya at huwag nang tuturuan na uminom, sagot pa nito bago umupo sa tabi ni Papa. Hindi naman iyong alak talaga ang hanap namin bunso, iyong bonding, giit ni Kuya, tapos ay tumango naman si Yael bilang pagsang-ayon kaya natawa ko. Bakit, hindi ba pwedeng mag-bonding ng walang alak, tanong ko naman, agad silang natigilan at nagkatinginan sa sinabi ko. Sige na nga, matakaw na kami sa alak, natatawa na lang na sagot ni Kuya sa huli. Oo nga pala, pagkarating ng tropa dito, dalhin natin sila sa ilog na madalas nating puntahan dati, mag-swimming tayo dun, at sigurado ako na mag-e-enjoy sila, saad pa niya sa akin kaya mabilis akong tumangudala ng excitement. Kailan yan, nang maaga akong magising at maipaghanda ko kayo ng makakain na pwede niyong dalhin, wika ni Mama. Baka sa makalawa pa naman daw po sila makakarating dito ma, pero magpapahinga pa po ang mga yon. Kaya sa kasunod na araw na po siguro, sagot naman ni Kuya. Nagpatuloy pa nga sila sa kwentuhan, si Yael naman ay hindi pa rin inaalis ang pagkakahawak sa kamay ko kahit pa nakaharap ang mga magulang ko. Nang 11:55 naman na ng gabi ay inaya na kami ni Papa na lumabas ulit, para sumabay daw sa pag-countdown ng mga kapitbahay namin. Napangiti pa nga ako nang tignan ko ang mukha ni Yael. Nakita ko kasi sa reaksyon niya ang labis na pagkamangha habang tinitignan ang mga kapitbahay namin na hinahanda na sa labas ang mga paputok. Ang ganda tignan na parang nagkakaisa ang lahat dito, doon kasi sa subdivision namin, kanya-kanya ang mga tao, bulong pa niya sa akin. Sigurado naman ako na hindi ito ang huling New Year mo dito sa probinsya namin, kasi bahay mo na rin ito, nakangiti at malambing na sagot ko kaya agad siyang napalingon sa akin. Binigyan pa niya ako ng matamis na ngiti na parang nangaakit, kaya nag-iwas ako ng tingin. Nagawa kitang halikan noong Christmas Lights Festival, pero hindi nung Pasko. Kaya hahalikan ulit kita mamayang 12:00 na, bulong niya sa akin. Ramdam na ramdam ko ang pamumula ng magkabilang pisngi ko dahil sa narinig. Iginala ko pa ang paningin ko sa paligid para makasigurado na walang ibang nakarinig nun. Ang kaso ay nakita kong nakatingin si Kuya sa amin na makahulugan pang nakangisi. Ang landi niyong dalawa, saad pa niya. Nagseselos ka lang kasi wala si Van dito, agad na sagot ko naman. Agad pa akong natigilan at nakaramdam ng kaba, inisip ko kasi na hindi pa niya nasasabi sa mga magulang namin ang tungkol dito. Pero tinawanan lang ako ni Kuya. Maya-maya pa ay segundo na lang ang binibilang at sumabay naman kaming lahat doon. Nang saktong sumapit ang 12:00 ay malakas at masaya kaming sumigaw lahat ng Happy New Year, kasabay nun ay nagsiliparan na ang mga fireworks at maingay na tunog ng mga tambuli. Si Yael naman ay mabilis akong hinarap, at gaya ng sinabi niya ay hinalikan nga niya ako sa lobby. Narinig ko na naghiyawan ang mga kasambahay namin, maging ang ibang kapitbahay dahil sa nasaksihan. Sina Mama at Papa naman ay masaya lang na tumetawa habang nakatingin sa amin, mukhang nainggit nga si Papa kasi ay hinarap at hinalikan din niya si Mama. Nagulat pa nga ako nang pinasabog ni Kuya ang hawak na confetti malapit sa amin. Kuya naman panira ka ng moment, nagbibiro na reklamo ko. Happy New Year mahal ko, malambing ang boses na saad pa ni Yael.
Mahal na mahal kita, at hindi na ako makapaghintay na mag-celebrate ng marami pang New Year na ikaw ang kasama ko, dagdag pa niya. Happy New Year, mahal din kita, nakangiti na sagot ko naman. Pagkatapos ay agad niya akong niyakap at sabay pa kaming tumingala para panuurin ang mga paputok na nagbibigay ng liwanag at kulay sa kalangitan. Pakiramdam ko ay ito na ang pinakamasayang New Year na naranasan ko. Nang matapos naman kaming manood ng fireworks ay nagpasya kami na batiin din ang mga kapitbahay namin. Napapanguso na nga lang ako kasi ang daming mga babae na nakipagkilala kay Yael, pero napangiti rin sa huli nang hinawakan niya ang kamay ko sa harap nila. Mga bandang alauna iyon nang magpasya ang mga magulang ko na magpahinga na, ako may inaantok na rin, kaya hinayaan ko na sina Kuya at Yael na kasama ang iba. Pero pagkapasok ko sa kwarto ko, nagulat ako nang may braso na pumulupot sa bewang ko, nang lumingon ako ay nakita ko ang nakangiting si Yael. Isasara ko na ang pinto, ready ka na ba, seryoso at may halong pang-aakit na tanong pa niya sa akin kaya literal na nalaglag ang panga ko. Hindi pa ako nakakapag-react nang malakas siyang tumawa. Biro lang, pero pwede bang dito na lang ako matulog, tabi na lang tayo. Hindi kita masolo kanina kasi laging sumisingit ang kuya mo, pagbibiro pa niya na siyang nagpangiti naman sa akin. Okay lang, pero hindi natin isasara ang pinto, pinal na sagot ko, muli siyang natawa sa sinabi ko bago tumango. Opo, wala pong mangyayari kasi alam ko na hindi ka pa ready, at willing naman po akong maghintay, saad niya. Gusto lang talaga kitang makatabi at maiakap sa pagtulog, dagdag pa niya. Kaya naman iyon ang ginawa namin, pagkatapos maghilamos at magbihis ng damit pantulog, ay dumiretso na kami sa kama ko at doon humiga. Agad nga niya akong pinaunan sa braso niya, na ginawa ko naman, habang ako ay nakayakap sa may tiyan niya. Ano na nga palang nangyari sa inyo ni Amira, tanong ko sa kanya maya-maya pa. Kinausap ko na siya, at nakipaghiwalay na ako sa kanya, sagot niya. Alam mo sa totoo lang, nagpasalamat pa nga siya sa akin. Kasi may boyfriend din daw siya, dagdag pa niya kaya marahan akong tumango. E kayo nung kaibigan mong si Brian, kumusta kayo, tanong pa niya. Gusto kong suntukin ang hayop na iyon, dagdag pa niya kaya mahina akong natawa. New Year na New Year ganyan ang iniisip mo, sagot ko naman. Well, nasasabi ko sa ngayon na ayaw ko na siyang maging kaibigan ulit, pero alam ko naman na dahil lang iyon sa naiinis pa rin ako. Mabuti naman talagang kaibigan si Brian, siguro masyado lang siyang nagpadala sa emosyon kaya niya nagawa iyon, pero alam ko na nagsisisi siya, dagdag ko pa. Napakabuti mo talagang tao Marky, kaya mas lalo akong nahuhulog sa'yo, malambing na saad niya tapos ay mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sa akin. Marahan naman akong pumikit habang nakangiti para mas damhin pa ang mainit niyang presensya sa tabi ko. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nagkukwentuhan sa ganong posisyon, hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa bisig niya. Nagising lang ako sa sumunod na araw nang maramdaman na parang kinikiliti ako sa may leeg ko. Pagmulat ko sa mga mata ko ay mabilis akong napaupo sa kama nang makita si Yael na nakangisi habang pinapaulanan ako ng mga mababaw na halik doon. Magandang umaga, kakain na tayo ng almusal, may surprise kami ng kuya mo sa'yo, nakangiti na saad niya. Ang aga niyo namang manggising, reklamo ko bago muling humiga sa kama at ipinikit ang mga mata ko. Sila itong uminom ng maraming alak kagabi pero sila pa ang maagang nagising ngayon. Akmang babalik pa sana ako sa pagtulog pero malakas na natawa nang kiniliti ako ni Yael. Heto na nga, babangon na, nakangiti na wika ko pa bago muling umupo sa kama. Maghihilamos lang ako, dagdag ko pa tapos ay tumayo at dumiretso sa banyo. Naging mabilis lang naman yon, nang matapos ay nakita kong hinihintay pa rin ako ni Yael, kaya sabay na kaming lumabas para magpunta sa hapag. Nanlaki nga ang mga mata ko kasi ay naabutan kong kasama ni na kuya at ng mga magulang namin ang buong tropa. Malakas na isinigaw ni Cass ang pangalan ko tapos ay excited pa siyang tumakbo palapit sa akin at niyakap ako. Bakit nandito na kayo? Akala ko ba bukas pa kayo pupunta dito? Natatawa na saad ko. Pagkatapos ng putukan kaninang madaling araw, itong si Levi inaya na kami na bumiyahe agad papunta dito.
Nakakaloka kasi inistorbo pa niya ang papa niya para ihatid kami dito gamit ang chopper nila. Napapailing na saad naman ni Jazz. Ibig palang sabihin wala pa kayong pahinga. Teka, ipapahanda ko yung mga guest room para makapagpahinga muna kayo, saad ko naman. Okay na anak, naipahanda ko na, nakangiti na wika naman ni mama. Maupo na kayo ni Yael dito at sabay-sabay na tayong kumain ng agahan, dagdag pa niya kaya yun ang ginawa namin. Grabe ang ganda dito, hindi na ako makapaghintay na pumasyal, excited na saad pa ni Cass. Saan tayo unang pupunta pagkatapos kumain, tanong pa niya. Mamayang tanghali o hapon na lang Cass, kailangan niyo munang magpahinga, saad ko naman. Oo nga naman Cass, kanina pa ako inaantok. Maawa naman kayo ni Levi sa amin, reklamo ni Jazz kaya malakas na nagtawanan ang lahat. Hanggang kailan pala kayo rito, tanong naman ni Kuya. Sasabay na kami sa inyo pabalik sa Maynila, nakangiti na sagot ni Levi, maging ako ay napangiti dala ng sobrang excitement. Nagpatuloy naman kami sa pagkain ng agahan, at nang matapos ay hinatid lang namin sa guest room ang mga kaibigan namin. Si Cass ay may sariling kwarto, si Van naman ay nakisama na lang sa kwarto ni Yael, tapos ay may sarili ring kwarto sina Levi at Jazz. Habang nagpapahinga naman ang mga kaibigan namin, kami ni Kuya at si Yael ay sumama kina mama at papa na makinig ng misa. Pagkatapos noon ay nagpaalam sina mama at papa na bibili daw ng mga seafoods para sa lunch namin. Nagpasya naman kami ni Kuya na dalhin si Yael sa ilang mga farm namin na malapit lang naman. Kumuha lang kami ng mga gulay na ipapaluto rin namin para sa lunch, at ilang mga prutas na rin gaya ng papaya, pakwan, at mangga. Nang matapos ay bumalik din naman kami agad sa bahay para lang masigurado namin na pagkagising ng mga kaibigan namin ay maaabutan nila kami. Mga 12:00 naman iyon nang magising sila at sabay-sabay nga kaming kumain. Hindi na nga makapaghintay si Cass na pumasyal, pero napag-usapan namin na sa araw na iyon ay sa bahay na muna kami para makabawi nga sila ng pahinga. Napanguso na lang si Cass dahil doon, pero naging masaya pa rin naman ang araw na iyon dahil nga magkakasama kami. Habang nasa terasa kami ay hindi maalis ang masayang kwentuhan at asaran. Hindi naman maalis sa lobby ko ang ngiti kasi ay hindi pa rin ako makapaniwala na okay na ang lahat, at kumpleto na ulit ang tropa. Ikaw Kuya, kailan mo pala sasabihin kina mama at papa ang tungkol sa inyo ni Van? Tanong ko maya-maya pa kaya nagkatinginan ang dalawa, tapos ay malakas pang tumawa si Kuya. Bunso, sa inyo lang naman namin itinago ang tungkol dito. Matagal nang alam ni na mama at papa, sa kanila ko kaya unang sinabi, natatawa na sagot niya kaya napanganga ako. Magrereklamo pa nga sana ako na hindi niya agad sinabi sa akin pero hindi ko na ginawa. Kasi nga ay tinago ko rin naman sa kanya ang tungkol sa amin ni Yael. Ang mahalaga lang ngayon ay alam kong okay na kami at okay na ang lahat. At sana pagkabalik namin sa Maynila ay maging okay pa rin ang lahat. Sa sumunod na araw naman, kagaya ng napag-usapan ay nagpasya kami na ipasyal sa probinsya namin ang buong tropa. Maaga nga kaming pinaghanda ni mama ng mga babaunin naming pagkain, tapos ay ginamit namin ang Fortuner ni papa. Grabe, ang ganda ng dagat, sobrang puti at pino ng buhangin, para kang nasa Bora. Namamangha pa rin na saad ni Cass na siyang pinaka-excited sa lahat, nang makapunta kami sa isang beach na hindi kalayuan sa bahay. Dito na lang tayo, napapangiti na wika pa niya. Mas maganda sa ilog Cass, mainit kasi dito. Nasa may likod lang naman yun, bale dyan tayo sa may kakahuyan dadaan. Doon sobrang presko at malamig ang tubig, pwede naman tayong dumiretso dito mamayang hapon kapag hindi na mainit, saad naman ni Kuya. Konektado kasi yung ilog sa dagat na iyan, segunda ko pa at tumango naman sila. Nagpatuloy naman kami sa paglalakad, hanggang sa nakarating kami sa entrance at nag-sign lang sa logbook. Wala namang entrance fee doon, gusto lang nilang makasigurado na makakabalik nga kami bago mag-alas 5, bawal kasi ang magpagabi sa ilog. Para kung sakali ay alam nila ang mga pangalan na hahanapin nila. Pagkarating naman namin sa ilog ay walang gaanong tao, agad kaming pumwesto sa isang cottage na malapit lang mismo sa ilog at falls at ibinaba na ang mga gamit namin.
Natawa na nga lang kami kasi ay nagmamadali agad na naghubad ng suot na damit sina Kuya, Yael, Levi at Van at tumakbo na papunta sa ilog habang nagtatawanan pa. Maligo na rin tayo, excited pa rin na saad naman ni Cass. Sige Cass, sumunod ka na sa kanila, dito muna ako kasi medyo malayo yung nilakad natin at napagod ako, sagot ko naman. Sus, ikaw itong taga dito pero parang hindi ka sanay, natatawa na saad naman niya. Nagpaalam pa nga siya sa amin na magpapalit lang daw ng damit sa public bathroom at hinayaan na lang namin siya. Masaya ako na okay na kayo ni Yael, nakangiting wika ni Jazz nang kaming dalawa na lang ang naiwan. Oo nga masaya rin ako, sagot ko naman habang nakatingin kay Yael na ngayon ay masayang nakikipaglaro na parang bata kina Kuya, habang naliligo nga sila sa ilog. Pero mas masaya ako na okay na sila ni Kuya, na nakakasama na ulit siya ng tropa, dagdag ko pa. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na matatanggap din ng kuya mo ang tungkol sa inyo, wika naman niya na siyang nagpangiti rin sa akin bago tumango. Alam mo sa totoo lang, nahihiya nga ako sa kanya. Kasi ako itong nakipaghiwalay, pero siya pa itong pinuntahan ako rito para ayusin ang relasyon namin, saad ko pa. Bago kayo umuwi ng kuya mo, nagkausap kaming lahat. Hindi nga kami makapaniwala sa mga narinig, kasi ang tagal na namin siyang kasama at kaibigan, pero hindi namin alam na may mga ganun pala siyang pinagdadaanan, pagkukwento niya. Tumango ulit ako kasi ay nabanggit na yun sa akin ni Kuya. Pero isa lang ang dahilan kung bakit siya umiyak, iyon ay dahil nakipaghiwalay ka nga daw sa kanya, at ang kuya mo ang nagbigay ng ideya sa kanya na puntahan ka nga. Kasi tiyak naman daw na hindi mo siya matitiis, natatawa na dagdag pa niya. Si Kuya talaga, napapailing na saad ko na lang. Sana ganito na lang palagi ang lahat, alam mo sobrang saya ko ngayon, pero natatakot ako na baka pagkabalik natin sa Maynila, nandoon pa rin yung mga problema na sinubukan kong takasan, naghihintay para mapahirapan ulit kami ni Yael, dagdag ko pa. Normal lang naman ang problema sa isang relasyon, kasi doon kayo mas tumitibay. Ang mahalaga ay sabay niyong hinaharap ang lahat, malumanay na wika niya. Jazz, Marky, dito na, ang sarap maligo, malakas ang boses na pagtawag naman sa amin ni Levi. Nagkatinginan naman kami ni Jazz at parehong napangiti, tapos ay hindi na nagdalawang isip na puntahan ang mga kaibigan namin at sumali nga sa kanila. Pagkalapit ko pa nga lang ay niyakap na ako agad ni Yael kaya inulan kami ng pang-asar. Pare, minuminuto mo na lang niyayakap ang kapatid ko, pagbibiro pa ni Kuya. Wala adik na adik ako sa kapatid mo bayaw, pagbibiro rin naman ni Yael kaya mas lalong lumakas ang tawanan ng lahat. Hayaan mo na sila, yakapin mo na lang din ako, saad naman ni Van, malakas akong natawa nang namula ang magkabilang tenga ni Kuya dahil doon. Parang gusto ko rin ang yakap, pagpaparinig naman ni Levi kay Jazz, tapos si Cass ay agad na sumimangot. Di kayo na ang may partner, saad pa niya kaya muli kaming nagtawanan. Pagkatapos noon ay pinanood namin sina Yael, Levi, Van at Kuya na tumalon sa falls. Gusto ko nga rin sanang subukan, ang kaso ay natatakot ako. Nakakatuwa lang na nagawa ring subukan yun ni Cass at Jazz ng tig-isang beses, pero ako ay hindi talaga nila mapilit. Ang apat naman ay ilang beses pang tumalon na halatang nag-e-enjoy. Kung hindi ganon ang gagawin nila, ay masaya kaming nagkukulitan at nag-aasaran habang naliligo nga sa ilog. Kami lang halos ang tao doon, pero napupuno pa rin ang ingay ng masaya naming pagtawa ang buong lugar. Nang napagod na kami ay nagpasya kaming magpahinga muna sa cottage at kumain, tapos ay bumalik na naman sila sa pagligo na halatang sinusulit ang lugar. Mga 4:00 naman yun nang magpasya kaming umalis na, at gaya kaninang papunta pa lang. Habang naglalakad ay magkahawak kami ng kamay ni Yael. Hindi muna kami umuwi agad kasi nga nag-request si Cass sa amin na manatili muna sa beach ng kahit ilang oras lang, at dahil bihira nga kaming magkasama-sama sa ganito ay pinagbigyan naman namin siya. 7:00 na iyon ng gabi nang makauwi kami sa bahay, kumain nga lang kami ng dinner tapos ay nagpasyang magpahinga na kasi ay sobra kaming napagod lahat. As usual, si Yael ay natulog sa kwarto ko kasi gusto daw niya na magkayakap kami.
Hinayaan ko naman siya, pero sinabi ko na dapat nakabukas lang ang pinto para walang mag-isip ng kung ano sa mga tropa namin, lalo na si kuya na likas ang pagiging mapang-asar. Sa mga sumunod pang araw ay lagi pa rin kaming pumapasyal sa iba't ibang parte ng probinsya, sobrang daming beach at falls nga ang napuntahan namin. Talagang sinulit namin ang bakasyon na magkakasama kami. Pero nang dumating ang araw na kailangan na naming bumalik sa Maynila, ay natatawa na lang ako kasi nagrereklamo nga ang tropa na parang bitin pa rin daw ang bakasyon para sa kanila. Nang magsimula naman na ulit ang klase, ay masayang masaya ako. Kasi nga ay parang bumalik na sa dati ang lahat, iyong tropa na sabay-sabay kumakain sa kantin, at ang ingay na umaagaw sa atensyon ng marami. Mabilis din namang kumalat sa university ang balita tungkol sa amin ni Yael, maging ang namamagitan kina Kuya at Van. May mga usap-usapan ngang kumakalat na nanunuya, dahil akala mo daw kung sino sila noon na mayabang at bully, pero mga bakla naman daw pala. Nagpasya naman kami na hindi na lang pansinin ang ganong mga usapan, kasi nga ay masaya naman kami sa buhay namin. At bukod doon, ay mas marami pa rin ang mga sumusuporta sa amin. Hindi pa rin ako makapaniwala na natapos agad ang bakasyon mga pare, bitin na bitin talaga. Solid sa ganda ang probinsya ni na Marcus at Marky, nakangiting saad ni Van isang tanghali habang magkakasabay kaming kumakain ng lunch. Magkakasama kayo nung break? Tanong naman sa akin ni Rose na sumabay sa amin, ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Nakakainggit naman, ako kasi buong break wala akong ibang ginawa kung hindi ang makipagplastikan sa mga kamag-anak namin, saad niya kaya mahina akong natawa. Sama ka rin next time, maganda doon sa probinsya nila, nakangiti na wika naman ni Jazz. Kung papayagan ako bakit hindi, medyo OA kasi si Papa, sagot naman niya kaya natawa ang mga kasama namin sa mesa. Akmang magsasalita sana ako pero agad ding natigilan nang makita si Brian na mag-isang naglalakad sa kantin habang may hawak na tray. Nang mapalingon nga siya sa pwesto namin ay agad siyang nag-iwas ng tingin, at humanap ng pwesto na medyo malayo sa amin. Anong balak mo doon sa isang iyon? Tanong pa sa akin ni Rose. Hayaan mo muna siya na ma-realize ang pagkakamali niya, sagot ko naman. Lilipas din ang lahat, dagdag ko pa. Hindi ko alam, pero naiinis ako sa kanya. I mean, magkakaibigan tayong tatlo, at kung hindi niya kayang maging masaya para sa'yo, edi sana nirespeto na lang niya kayo ni Yael, giit pa niya. Tama, agad na pagsang-ayon naman ang nakangising si Yael. Alam mo ikaw, matalino ka, gusto kitang kasama. Dapat sa ganyang tao ka nakikipagkaibigan Marky, dagdag pa niya kaya nagtawanan na naman ang lahat. Ako naman ay napailing na lang bago muling tinignan si Rose. Pero Rose, aminin man natin at hindi, naging mabuting kaibigan naman sa atin si Brian. Naiintindihan ko kung naiinis ka, pero kung wala naman siyang ginawa na hindi maganda sa'yo, kausapin mo naman. Hindi naman pwede na pati ikaw mawala sa kanya dahil lang sa alitan namin. Sa tingin ko kailangan din niya ngayon ng taong makakausap, at ikaw na rin ang nagsabi na magkakaibigan tayong tatlo. Subukan mo lang siyang pakinggan, mahinahon na wika ko kaya napabuntong hininga siya. Alam mo ikaw, sobrang bait mo. Fine, kakausapin ko na siya mamaya, saad naman niya na siyang nagpangiti sa akin. Pinagtatanggol mo pa, pagsusungit naman sa akin ni Yael tapos ay sinimangutan pa ako. Natawa na naman ang mga kasama namin dahil doon. Tigilan mo nga kami sa pagtatampo mo kunwari pare, hindi bagay sayo, natatawa na saad naman ni Levi. Hayaan nyo na, gusto lang naman niyang magpa-baby at magpalambing sa kapatid ko, nakangisi naman na sagot ni Kuya. Pagkatapos naming kumain ng lunch ay nagpaalam na kami ni Rose na babalik sa klase, nauna kasi ang lunch namin kaya mas nauna ring natapos. Hinayaan naman nila kami kaya iniwan na namin sila doon. Nang nasa classroom na nga ay bakante ang silya sa pagitan namin ni Rose, kung saan nakaupo si Brian dati. Naninibago ako, pero hindi ko pinapahalata iyon. Kung ako ang tatanungin, nakakapanghinayang talaga na mawala ng isang kaibigan na kagaya ni Brian. Pero pagkatapos ng ginawa niya, hindi niyo naman ako masisisi, hindi ba?
Bes, kakausapin ko lang si Brian, bulong sa akin ni Rose pagkatapos ng klase namin, habang inaayos ko ang mga gamit ko. Tipid naman akong ngumiti sa kanya bago tumango. Nagmamadali pa nga siyang lumabas para habulin si Brian, ako naman ay nagpas siyang maglakad na papunta sa Rose Garden, kung saan namin napag-usapan ni Yael na magkita. Kasi ay inaaya niya akong kumain sa labas, tapos ay siya na rin daw ang maghahatid sa akin sa kondo. Habang naghihintay nga ay nakita ko pa sa hindi kalayuan sina Rose at Brian na magkasama at tila ba seryosong nag-uusap, hinayaan ko na lang sila hanggang sa dumating na si Yael na agad pa akong sinalubong ng yakap. Tumawag nga pala si Mama, nagtatanong siya kung okay lang daw ba sayo na sa bahay nila tayo kumain, nakangiting wika pa niya pagkatapos. Talaga? Ibig sabihin makikilala ko na rin ang mga kapatid mo, malawak ang ngiti at excited na tanong ko kaya agad siyang tumango. Ano pang hinihintay natin, halika na, masayang wika ko naman tapos ay hinila ko na siya papunta sa parking lot kaya natawa na lang siya. At nang gabing iyon, nakilala ko nga sa wakas ang kambal niyang kapatid na sina Austin at Justin. Bukod doon ay naging mainit din ang pagtanggap sa amin ng stepfather niya. Nakakatuwa lang talagang isipin na, marami na sa mundo ang naiintindihan at tanggap ang klase ng relasyon na gaya ng meron kami ni Yael. Hindi ko tuloy maiwasang isipin, ang papa kaya niya, kailan kami matatanggap at bibigyan ng chance na patunayan na totoo ang meron kami ni Yael. Darating ba ang araw na yon? Hindi ko alam, pero umaasa ako. Kinabukasan, as usual ay sobrang busy ko pa rin dahil sa dami ng mga schoolworks na kailangang gawin. Hindi talaga biro ang kolehiyo, sobrang nakaka-stress. Mabuti na nga lang, kahit na papaano ay may stress reliever ako, at iyon si Yael. Mga alas 4 ng hapon nang matapos ang klase, at pinapunta kami ni Jazz, kasama ang iba pang SSG officers malapit sa soccer field, sa baba ng malaking puno ng akasya para doon na lang daw mag-meeting. Nasira kasi ang aircon sa SSG office at hindi pa naayos kaya medyo mainit. Pabor naman sa akin yun, kasi ay may practice sina Yael, Kuya, Levi at Van ng soccer kasama ang teammates nila. Although hindi ako makapag-focus masyado sa mga pinag-uusapan namin, kasi nga ay minuminuto kung sulyapan ko si Yael. Marky, hindi naman mawawala yung boyfriend mo, pagbibiro na saad ng isa naming kasama nang mapansin siguro ako. Nagtawanan naman ang lahat dahil doon. Hayaan nyo na yung kaibigan natin at in love masyado, natatawa na pagsakay naman ni Jazz kaya mas lalong namula ang magkabilang pisngi ko. Pagkatapos noon ay nagpatuloy pa siya sa pag-discuss ng iba pang mga bagay na kailangan naming gawin, hanggang sa naramdaman ko na nag-vibrate ang phone ko. Nang tignan ko yun ay nakita ko na galing kay Yael ang mensahe. Bahagya pa nga akong napalingon sa kanya at nakita kong nagpapahinga sila saglit, habang umiinom siya ng Gatorade. Ngumiti pa nga siya sa akin at kumendat, kinilig naman ako sa nangyari, bago ko binuksan ang text niya. Mahal kita, iyon lang ang laman na may puso pa na sticker kaya agad akong napakagat sa ibabang labi ko dala ng labis na kilig. Uy, may nag-text ng mahal kita kay Marky. Agad na wika naman ang katabi ko na nakita din pala yon. Napatakip na lang ako ng muka kasi sobra akong nahiya nang inulan na naman nila ako ng asar. Hindi pa ako nakakapagsalita ay nag-vibrate ulit ang phone ko, isang mensahe ulit iyon galing kay Yael. Anong oras kayo matatapos, ihahatid kita pa uwi, iyon naman ang laman. Hindi naman ako nagdalawang isip na mag-reply. Hindi ko alam, medyo marami kasing dini-discuss si Jazz. Pero baka gagabihin na kami dito, huwag mo na akong hintayin kasi alam ko naman na napagod ka din sa practice nyo, iyon naman ang reply ko. Kung hindi lang ako pinapauwi ng maaga ni Papa hihintayin kita at ihahatid pa uwi. Pangako, babawi ako sa'yo bukas, ang reply ulit niya na may puso na naman sa dulo. Okay lang, naiintindihan ko naman. Mag-iingat ka sa pag-uwi mamaya, mahal din kita, reply ko. Pagkatapos kong sinend yun ay may reply pa siya na puro mga puso lang, kaya hindi na ako nag-reply pa at ibinalik ko na lang ang phone ko sa bulsa ko at pinilit na mag-focus sa mga sinasabi ni Jazz sa amin. Dumating ang alas 6 ng gabi na hindi pa kami natatapos sa meeting,
Medyo nagugutom na nga ako pero hindi naman ako makapagreklamo lalo na't ako itong hindi nakikinig sa meeting kanina at busy makipaglandian kay Yael. Sina Yael naman ay natapos na nga sa practice, at nag-text din sa akin si kuya kanina na mauuna na siya, at mag-text na lang daw ako kung magpapasundo ako. Pero dahil nga ilang buwan na rin naman ako dito sa Maynila ay pamilyar na ako sa lugar kaya alam ko na kaya ko nang umuwi mag-isa. Marky si Yael, mahinang wika ng katabi ko maya-maya pa kaya sabay-sabay kaming napalingon sa tinitignan niya. Nakita ko naman si Yael na naglalakad palapit sa amin habang may dalang 2 paper bag. Mukhang madami kayong pinag-uusapan at walang time na bumili ng makakain kaya pinagdala ko na kayo. Hindi ko kasi gusto na nagugutom ang boyfriend ko. Nakangiti na wika niya bago inabot kay Jazz ang mga paper bag. Sus, ang landi mo Yael, pero salamat, nakangiti na wika ni Jazz bago tinanggap yon. Nakita namin na bento box ang mga yon mula sa isang kilalang restaurant, tapos ay may kasama pang mga drinks. Ang sweet, sobrang nakakainggit, sana all, saad naman ang isa naming kasama. Pwede ko bang hiramin si Marky saglit, nakangiti na tanong pa ni Yael. Suhol pala itong binigay mo, pagbibiro naman ni Jazz. Sige na, pero 5 minutes lang importante ang mga pinag-uusapan namin, dagdag pa niya na siyang nagpangiti din sa akin. Hindi na rin naman ako nagdalawang isip na tumayo at sumunod kay Yael sa paglalakad. Akala ko umuwi ka na, bakit nandito ka pa, tanong ko nang medyo malayo na kami sa mga kasama ko. Dinalhan ko lang talaga kayo ng pagkain at saka na-miss lang kita. Gusto lang kitang yakapin, malambing na sagot niya bago niya ako niyakap ng mahigpit, mahina naman akong natawa dahil doon. Tumagal siguro ng 2 minuto ang yakap na yon, bago siya kumawala. Feeling ko na recharge na ako at may energy na ulit, ikaw talaga ang pahinga ko, nakangiti na saad pa niya. Sige na, baka magalit na sa akin si Jazz. Alam kong hinihintay na rin kasi ako sa bahay ni Papa, dagdag pa niya kaya ngumiti na lang ako at tumango. Mag-iingat ka sa biyahe, mag-text ka kapag nakauwi ka na, paalala ko naman. Opo mahal ko, puno ng lambing na sagot niya bago marahang yumuko at dinampihan ako ng halik sa lobby. Mahal kita, nakangiti na dagdag pa niya. Mahal din kita, sagot ko naman tapos ay pinanood ko na siyang maglakad paalis. Nang wala na siya sa paningin ko ay bumalik na ako sa mga kasama ko, nakita ko nga na kinakain na nila ang mga dala ni Yael. Marky kumain ka na rin muna, ayan ang sayo, may note pa talaga, natatawa na wika ni Jazz tapos ay itinuro ang bento box at inumin na para sa akin. Kinuha ko naman yun para mabasa. Kumain ka ng marami mahal ko, iyon ang nakasulat na siyang nagpangiti na naman sa akin. Alam mo Marky, ang swerte mo sa boyfriend mo. Sobrang pogi na, ang bait pa, kinikilig na wika ng isa naming kasama. Teka, noong nagpunta ba tayo sa Tagaytay kayo na nun? Tanong naman nung isa pa, tipid akong napangiti bago tumango. Oo, pero hindi pa namin sinasabi sa iba. Sina Jazz at Cas pa lang ang nakakaalam nun, sagot ko naman. Kahit itong si Jazz, sobrang swerte kay Levi, dasal reveal naman kayo dyan, pagbibiro nung isa pa na tinawanan na lang namin. Pagkatapos naming kumain ay nagpatuloy naman na kami sa meeting, nakatanggap nga ako ng mensahe mula kay Yael na nakauwi na daw siya at may event daw pala sa bahay nila, parang post-celebration ng birthday daw ng papa niya kasi nga hindi natuloy nung December dahil sa nangyari. Tipid na lang akong napangiti kasi ay mukhang okay na ang papa niya. At sana lang ay wala na ulit mangyari na hindi maganda sa kanya dahil sa akin. Mga bandang 8:00 naman yun ng gabi nang matapos kami sa meeting, magsasabay sana kami ni Jazz pero ang sabi niya ay didiretso daw siya kina Levi. Medyo nagtaka nga ako kasi ay parang nagmamadali siya. Ganun pa man ay hinayaan ko na lang at nagpa siya na umuwi mag-isa. Habang tahimik naman akong naglalakad papunta sa sakayan ay napahinto ako nang may isang sasakyan na huminto sa gilid ko, napangiti naman ako at agad na kumaway nang makita si Ate Ai. Marky halika sumakay ka na, nagmamadali na saad niya na siyang kinakunot ng noo ko, pero agad ko rin namang ginawa. Marky itutuloy ni Papa ngayon ang engagement ni Yael at Amira, kailangan nating magpunta sa bahay nila.
seryosong wika pa niya kaya agad na umawang ang bibig ko. Ate huwag na lang kaya, may tiwala naman ako kay Yael eh. At saka paano kung inatake ulit sa puso ang papa nyo dahil sa akin, may halong takot na wika ko. Ako ang bahala, sa likod tayo dadaan para makausap mo si Yael. Saad niya bago mabilis na nagmaneho paalis. Hindi naman ako nakasagot kasi ay bumibigat na naman ang dibdib ko. Mariin na lang akong napapikit sa huli at napahinga ng malalim, kung kailan kasi akala ko magiging okay na ang lahat, mukhang hindi pa pala. Kailan ba matatapos ito? Hindi ko na alam.